Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is November 9, 2025, mga ka-clear. Okay ba ang ating audio? At malakas itong bagyo, mga clear. Puro alarm yung nadidinig natin dito sa cellphone. Kaya kung nasan man po kayo, ingat po tayo. And let's pray na sana hindi na sa ganun maminsala. Hindi pa tapos yung mga kababayan natin dito sa epekto ng Tino eh. Imagine yung mga clear, sunod-sunod. Lindol sa Cebu at saka sa mga karatig na areas. And next, di ba? Sa Mindanao. Tapos ngayon, bagyo naman. Doon pa rin, mga clear. So let's just pray. Iba eh. Mahirap po talaga. Kahit sabihin mo na may resources ka, pero may mga buhay kasi na maaaring, di ba, madamay. So, let's just pray. But anyway, pag-usapan natin ngayon dito, mga clear, itong naging balita kasi, total, pag-usapan naman natin itong bagyo. Ay, nasa na? Okay. Puntahan natin, mga clear. Wait lang mga clear, ha? Yan po. Saan na ba siya? Wait lang. Wala kasi nabura eh. Wait lang. Yung meeting nila. Okay. So, puspos ang paghahanda ng administrasyon, mga clear. Dahil malakas nga daw tong malakas talaga. Sites ang naitatag ng pamahalaan. Evacuation sa possible exit ng ating Philippine area of responsibility ay sa Tuesday po ng hapon or Tuesday ng gabi. Alright, maraming salamat sa iyo. Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil. Nakaposisyon na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tumugon sa mga apektado ng Super Typhoon Uwan. Ipinag-utos na ng Defense Department ang forced evacuation sa ilang lugar, habang kinansela na rin ng Malacanang ang klase sa malaking rehiyon sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Alas 12 ng tanghali ngayong araw, umabot na ng lagpas 1 milyong katao ang sumailalim sa preemptive evacuation mula sa kanilang mga tahanan bilang paghahanda sa pagdating ni Super Typhoon Uwan ngayong gabi. Sa tala ng Office of Civil Defense kaninang umaga, wala pang naiulat na casualties. Pero nagsimula na raw ang pagtaas ng tubig at pagbaha, lalo na sa Bicol. Yun nga daw si Tino, mga ka-clear eh. Hindi agad nila na naramdaman na magiging ganun yung epekto ng Tino until rumagasa yung tubig mula yata sa bundok. Kasi nga, di ba? Yung iba kasi kalbo na. Oh, di ba? So, di ko alam, mga ka-clear, kung kasi nakakalbo din yung pinagkuhanan ng dolomite, di ba? Yung mga minerals diyan. So, well, anyway, tingnan natin dun yata eh. Kaya kahit mahina sa tingin natin yung kaya yung bagyo, pero minsan yung pagragasa ng tubig mula sa taas eh. Area. Bilang tugon, patuloy ang pagtatayo ng mga evacuation area. And as of 11 a.m., tatag ng pamahalaan. Bagaman kahapon pa lamang ay nag-abiso na ang OCD na sumunod sa preemptive evacuation o yung maaga na paglikas. Marami pa rin daw residente ang hindi sumusunod dito. Yon, mga ka-clear. Alam mo, mga ka-clear. Pag sinabi kasi ng pamahalaan, hindi naman ang bilin ng Pangulo eh. Kung ano yung sasabihin sa inyo ng mga lokal na pamahalaan, o kayo mga otoridad, sumunod na kayo. Although masakit, mga ka-clear, ito naman siguro, no? Kasi pag may kabuhayan talaga kayo doon, sa maiiwan niya at pupunta kayo sa evacuation center. Yung iba kasi natatakot, baka sila malooban. Iba natatakot na iwan yung mga gamit nila. Diba? Poproteksyonan nila yon. Pero kakaproteksyon niyo sa property niyo, baka buhay niyo yung mawala. Kaya laging pinapa-abuse sa inyo na sumunod kayo kasi sila yung nakakaalam, sila yung eksperto nang maaaring sapitin ninyo kung hindi kayo mag-evacuate. Diba? So, ito ba yan, mga kaklira? Kung wala ng tao dyan, lahat wala na, kampante na yung gobyerno na alam nila na ang buhay ay maaari nilang, mapangalagaan, safe na. Pero kung maiiwan pa kayo sa bahay,
Tapos saka kayo hihingi ng tulong. 'Di ba? Magiging pabigat pa rin yun sa ating mga otoridad sa kayo sa magsasagip sa inyo. Kasi instead na hindi na kayo puntahan dyan dahil nasa ligtas na kayong lugar, pupuntahan pa kayo sa oras ng peligro. Hindi lang yung buhay nyo maaari mapeligro, nasa peligro, pati yung masasagip sa inyo. Diba? Kaya nga naghahanda eh. That's the reason why bakit kailangan maghanda. Kasi para maiwasan yung mas malaking danyos. Mas maiwasan yung pagkitil ng buhay dahil dito sa kalamidad. Kasi alam nila yung lakas. Kasi iba nga ito mga klira, lalo na sa may mga malapit sa dagat. Sanay na kami ganyan, sanay na kami sa ganito. Alam na namin yan. Kumbaga, matagal na kami nakatira dito. Alam namin ang lawak na nasakupin ng bagyo. Parang ganun eh. Dahil sa experience. Ha? Pero mga ka-clear, hindi nyo alam yung gaano siya lalakas. Kasi kung kabisado na ng mga taong ito na hindi lumikas, di sana wala nang nabubuwis ng buhay. Diba? Pero yung iba kasi ang sabi, hindi namin kasi, parang may nadinig ako sa news na nakaraan, hindi daw kasi nila nadinig yung warning. Diba? So, with this, ito na may nakikiusap si Secretary Gibo na kung kailangan ko yung mag-evacuate na kayo. Okay? So, tuloy tayo. Kaya si NDRRMC Chairperson at Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. nag-utos na ng forced evacuation at ang mga lalabag ay makaharap sa kasong disobedience to a person of authority. Ayaw po natin umabot sa ganon dahil buhay po ang ating pinagtatanggol dito. Kaya po, inihikayat natin, bagamat marami tayong reports na natatanggap na ayaw lumikas ang mga tao na inihikayat na lumikas, sumunod na po tayo. Sakaling may kailangan ng rescue, may ipinadala na rin na higit 5,000 katao. Imagine nyo mga klira. Kung yung mga taong ito, halimbawa lang hindi naman ito. Halimbawa lang ito. Sila yung mga taong nagmatigas, naging pasaway. Sa taas niyan ng tubig na yan, saka kayo hihingi ng tulong sa gobyerno at halimbawa man sinawing palad. Di ba parang ang dating kasalanan pa rin ng gobyerno? Di ba? So sa mga ganito sitwasyon na may mga kalamidad, syempre isisisi na naman dito mga ka-clear. Maliban sa lakas ng ulan, sa lakas ng hangin, syempre yung mga flood control projects. Tapos, samantalang alam naman natin na 13,917 flood control projects ang di umanong ginawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero ba't parang hindi siya gumagana? Still, ibabalik na naman ang problema nito. Ang kasalanan nito sa Pangulong Marcos Jr. Pero tandaan mo mga ka-clear, tandaan nyo, sa 3 taon pa lang ni Pangulong Marcos Jr., 2 years, almost 2 years or more than 2 years, mga ka-clear. Panahon pa rin, tutusin nyo yung more than 2 years na panahon ni Pangulong Marcos Jr., hindi niya to solo. Dahil magkasama sila ni Sara Duterte. Diba? At namamayagpag pa yung mga taong pinasok ng mga Duterte. Hindi niya solo. Kaya wag isisi sa Pangulo ito, yung buong 3 taon. Diba? Isipin niyo extension to. Yung ilang 2.5 years or more than 2 years, halos extension to ng pamumuno ng mga Duterte. Diba? Nag-crossover nga. Tingnan nyo. Sino-sino ba yung namayagpag sa DPWH? Kanino bang appointment yun? Alcantara. Diba? Kanino ba yun? Si Yusek Bernardo, kanino ba yung tao? Diba? That's the point. Kaya huwag nilang sabihin na buong 3 taon kay Pangulong Marcos Jr. Hindi. Maraming midnight appointees na nandoon pinasok pa ni dating Pangulong Duterte bago pa makapasok si Pangulong Marcos Jr. Diba? So, sino-sino? Tanungin natin kaya. Sino-sino kaya? Ano-ano kaya mga posisyon
nag-compromise sila na dapat ibigay sa Duterte alay. Tingnan nyo ha, tingnan nyo yung history ni Calida. Si Calida ay dating Solgen. Tingnan ko lang ha. Okay, ano ha, bago tayo pumunta sa warning ni okay, ito. Pakita ko lang ha. Yan Jose Calida, ano to ha? Solgen to ni dating Pangulong Duterte. Ha? Solgen. Bakit kaya siya nilagay sa COA? Ha? Ayan formally assumed office on July 4, 2022. Anong ginawa niya? Ano kaya ang ginawa niya at napa-appoint siya sa COA? May nilinis kaya siyang mga records? Nagtatanong lang tayo, hindi tayo nagbibintang ha. Bakit kaya COA? Diba? Ba't COA? Bakit napunta? Tao ba yan? Ni PBBM? Calida? Sige, tingnan niyo yung history ni Calida. Yan yung nagpatanggal sa di ba? Sa ABS-CBN. Isa sa instrumento. Ha? Jose Calida was a vocal critic of ABS-CBN who filed a quo warranto petition to revoke the network's franchise, citing alleged violations like highly abusive practice, including charging for a pay-per-view channel without approval and allowing foreign investors to profit through the use of Philippine depository receipts, PDRs. Remember? Siya yun. Now, di ba? Siya yan. Now, bakit kaya COA chairperson pa? Hindi ba ito kasama sa hatian nila? Compromise? Ito gusto ko, ito lagay mo. Unitim di ba? Sana naman wag isisi lang sa mga namumuno sa ating bansa ang ganitong kalamidad. Yes, sobrang lakas to. Sobrang lakas to. Dahil lahat tayo ay may pananagutan sa nangyari sa ating bansa ng abuso sa kalikasan. Tama, ELG. Diba? Pero the problem is, ginagamit nila ito para sirain yung Pangulo. Na kahit na yung Pangulo ang nagpapaimbestiga, pinapalabas nila na solo ni Pangulo yung 3 taon na problema sa flood control projects. So gusto nilang kalimutan yung nakaraan. Kung anong ginawa. Ulitin natin mga kaklira, alam niyo na to kahapon isang araw. 33.5 letters. Wala si Sara Tagalustay sa Cebu kasi galit like sa Manila na nagkalapit si Yorme Isko at PBBM. Plastic daw Manila. Ganyan din sabi niya sa Cebu. Governor hingi ng help sa government. PBBM no color syempre. Of course. Mga clear. Diba? Sa totoo lang diba may isang DDS pinagbanta si Pangulo na parang nung nagkaroon din doon sa Davao, sa Mindanao. Punta ka dito, sige, tignan natin. May gumanon, diba? Take up natin yan. Hindi pwedeng takutin sa Pangulo sa lugar at sa mga taong dapat niyang tulungan. Siguro yan ang pinakakalat nila. Yan ang pinakakalat nila siguro. Yung mga ganyan mga klaseng fake news na hindi, walang pondo dito ang Pangulo, siguro lagi sinasabi. Diba, ay sinagmay. When in fact, mga kaklir, lindol. Pumunta agad ng Pangulo. After syempre medyo yung gulo pa, hindi siya agad pupunta doon kasi kailangan ang tao magtrabaho. Kasi pag unang-unang araw siya pumunta doon, ang tawag doon, yung atensyon, mawawala doon sa tulong kasi poprotektahan pa si Pangulo. Diba? Pero the very first time na nangyari, the very moment the moment na nangyari ito, immediately after,
Punta agad. SWD, EPWH, lahat. Tugunan lahat ang pangangailangan ng tao. Di ka pwede magdamot kahit kanino. Walang kulay-kulay sa pamumuno. Di ba? Hindi natin alam kay sa Vice Presidente kung kumukulay siya sa pagtutulong. Or ginagawa na naman niya to para to avoid going there. Hindi natin alam. Di ba? Para may dahilan, para hindi siya pumunta. Personal. Di ba? So, mga kakli, tinan nyo, di ba? Sa kaya sabihin natin, yung the first 2.5 years or more than 2 years, hindi yung solo ng Pangulo. May dikta yun ng mga Duterte. Bakit nga? Kasi nga unit team eh. Unit team. Kaya lang, yung mga mukhang in-appoint, tulad niyan, si Kalida, o after, July, August, September, October, after 3 months, diba? So, tanong ko, anong ginawa niya doon? May inayos ba siya doon? May inayos ba siya mga dokumento doon? Ha? Para hindi na mahalungkat, if ever, di ko sasabi sana naman computerize siya. So, baka naman, okay? Yun ay tanong lang, hindi naman tayo nag-aakusa. But anyway, so ayan, mga clear. So, balik tayo. Okay, nasa tayo? Sa AFP, PNP, PCG, and BFP para sa search and rescue teams ng gobyerno. At humigit 46,000 pa raw ang nagka-standby kung mga ilangan ng karagdagang tao. Of yun din sa yung mga preemptive measures sa lugar nila. inaasahan na magpapatuloy ang malakas na hangin at pag-ulan. Kaya naman ang Malacanang nagputos na ng suspensyon sa lahat ng trabaho dito, pati sa klase sa lahat ng antas bukas sa Regions 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 8, NCR, and CAR. Sa Martes naman, suspendido pa rin ang klase sa Region 6 at Negros Island Region, gayon din sa mga naunang nabanggit na rehiyon. Ayon sa OCD, tinatayang 30.8 milyong katao pa rin ang maaaring maapektuhan ng Super Typhoon 1. Kaya naman, bukod sa lakas ng hangin at pag-ulan, dapat rin daw bantayan ang posibleng pagguho ng lupa, bilis ng pagtaas ng tubig, pati na rin ang storm surge, lalo na sa mga residenteng malapit sa dagat. Para sa Agenda Week, Okay, mga clear. Doon tayo sa nag-warning siya, di ba? Kakasuhan. So, tingnan natin, anong pwedeng ikaso? Okay? Punta tayo sa batas. Pag-usapan natin batas. Bakit nasabi ito? Nasabi ito kasi para sumunod yung tao. Para alam nila na kapag kayo ay sumaway doon sa nag-uutos na kinukonsider na person in authority, pwede talaga kayong makasuhan. So, hindi pwedeng, alam mo yun, pasaway, porket, alam mo yun, ang gobyerno kasi parang, sige, bigay. Hindi pwedeng lagi kayo yung nasusunod, lalo na kung ang trabaho ng gobyerno sagipin kayo. Ito lang yung point, no? Hindi ito pananakot na para bang, sige, demanda namin kayo. Hindi. Kailangan lang magbigay ng warning para alam ninyo yung consequence ng pagiging pasaway ninyo. Okay? So, tingin tayo. Okay? Ito yan, mga clear. Dito, ang basihan ni Secretary Gibo. Okay. Ito ay dating Article 151. Meron bang amendment tayo, mga clear? Wait lang, pakita ko lang guys. Ayan. Republic Act 10951, pero may amendment lang to, mga clear. Konti. Sinama na yun sa 151 na disobedience. Okay? Ito yan. Resistance and disobedience to a person in authority or agents of such person. Okay? So, ang penalty, hindi ka sumunod. The penalty of arresto mayor and a fine of not exceeding 100,000 pesos. Laki din, Siyempre, ayaw mo naman mag-fine ka ng ganyan. Diba? Shall be imposed upon any person who not being included in the provisions of the preceding article. Ano itong preceding? Ito na una, mga clear. So, pero hindi naman to involve, Sasabihin ko lang,
yung pagpapatawag ng summons, pagpapatawag ng Congress. Sa'yo. Yan. Having duly summoned to attend as witness before the Congress. Ito yung sasabing proceeding. Okay, ito yun. So, not involving this, yan. Okay? Shall be imposed upon any person who, not being included in the provisions of the preceding article, shall resist or seriously disobey any person in authority or agents of such person while engaged in the performance of official duty. So, ibig sabihin, may pinapatupad sa'yo. Ang pagliligtas sa'yo, trabaho nila yun. Let's say, barangay. Meron po kayo, okay? Meron po kayo na obligasyon ngayon na umalis. Dahil po hindi po maganda ang panahon. Kayo po ay inuutusan na magsabalutan muna at pumunta sa evacuation center para sa inyong kaligtasan. Okay? So, mga ka-clear, ito yan. Natin Say natin. Pakita ko sa inyo. Yan. So, tingnan nyo, dalawang klase po kasi yung resistance. Serious. Kumbaga yung inuutos sa'yo, napaka-seryoso. Ang pangalawa naman ay yung not of a serious nature. Pero utos pa rin yun. While in the performance. Diba? So, depende to. Saan ba lulugar to? Yung pagpapalit sa inyo para sa inyong kaligtasan, papasok ba sa shall resist or seriously disobey any person in authority. So, dalawa yan. Kasi pagka not serious, medyo mas mababa. Mas mababa ang penalty niyan. Okay? So, pero makikita nyo na kapag gumaganap ang isang opisyal ng kanyang trabaho at kayo ay kailangan na sumunod, ay sumunod kayo. Kasi authority nga sila eh. Hindi naman masama yung pinapagawa. Mali. Kung may pinapagawa sa inyo, mali. Di ba? So, okay. Share ko to sa inyo mga clear. Mga persons in authority para alam nyo. Dito, define yung persons in authority or and agents of persons in authority. Okay? Tulad ng in applying the provisions of the preceding and other articles of this code, any person directly vested with jurisdiction, whether as an individual or as member of some of court or governmental corporation, board or commission, and shall be deemed as person in authority. A barrio lieutenant shall also be deemed a person in authority. So may mga example dito, mga clear. Any person who by direct provision of the law or by election or by appointment by a competent authority, kahit hindi person in authority, halimbawa, gumaganap lang, in aid of the person in authority. Okay? So, pwedeng kasuhan niya kasi dinisobey mo rin yun, agent of a person in authority. Is charged with the maintenance of public order and the protection of the security of life and property such as, ito yata, wala na po yata tayo nito eh. Barrio Vice Lieutenant, Barrio Councilman, o mga kagawad yata to eh. Barrio Policeman, naku, wala na tayo nito. Pero, and any person who comes to the aid of the person in authority shall be deemed as agent in the person in authority. Actually, teacher. Ay, ito pala. In applying the provisions of Articles 151 and 151 of this, 148 and 151 of this code, teachers, professors, and persons charged with the supervision of the public or duly recognized private schools, colleges, and universities shall be deemed persons in authority. So kapag kayo mga kapatid, merong inutos, halimbawa isang professor, di ba? Kasi duly recognized private schools, colleges, yan. So, yan professors. Pag meron sinunod sa inyo sa kanyang trabaho, while doing his duty, hindi nyo sinunod, ayan, pwede itong makaso. Alam niyo kung bakit? Kasi malaki ang paggalang ng batas natin, especially sa mga guro.
Diba? So, yun yung gustong iparating dito ni Secretary Gibo. Hindi naman ito basta pananakot lang, mga ka-clear. Diba? O, tingnan dito. Tingnan ko lang po to, ha. Bubusan ko ba siya? Wait lang. Okay. Saan na yun? Oops. Yan, o. Okay, pinakita ko na sa inyo ito. Barrio Captain and a barangay chairman shall also be deemed barangay authority, person in authority. So, yung mga barangay captain, na pwede sa inyo mag-utos. Person in authority siya, ako consider. Okay? A person who by direct provision of law or by election or by appointment by a competent authority is charged with the maintenance of public order. Okay? Nabanggitan natin to. Okay. So, yun yung mga clear. Ibig sabihin, kaya lang ito sinasabi ni Secretary Gibo para hindi kayo maging pasaway. Especially sa ganitong panahon na kailangan talaga natin is magtulungan. Kasi, pag hindi kayo nakipagtulungan, it's either may mangyayari hindi maganda sa inyo kasi hindi kayo sumunod, or kukunin pa kayo, ililigtas pa kayo kasi nandiyan kayo. Kasi hindi kayo sumunod. So instead na maayos na, hindi na masyado kayong problemahin ng gobyerno kasi sinafety na kayo eh. Pero hindi pa rin. Di ba? O iligtas man kayo, pero napagsabihan pala kayo before, o di pa, ano yan? Makasuhan pa kayo. Kasi may forced evacuation na. Ibig sabihin, delikado. Doon na kayo makinig. Pag may forced evacuation, ibig sabihin, delikado. Okay? Yun lang muna mga clear, ha? Pinaramdam lang natin to, binigay lang natin yung batas behind dito sa utos ni Secretary Gibo. Attorney Claire, kami mga INC magkakaroon rally, pero hindi para pabagsakin ng presidente dahil kami ano to? Ban culture. Dahil kami, saan to? Ba't putol? Okay po, maraming salamat kung ganyan po kasi hindi po kasi panahon, lalo na ngayon, ang dami-dami po talagang kailangang asikasuhin, di ba? Lindol, baha, bagyo. Parang mas maraming dapat asikasuhin, and at the same time, si Bankal Che na miyembro na naman ng ICC. Siguro naman po, nakikita nyo rin naman po kung gaano po talaga gustong mapanagot ng Pangulo ang dapat mapanagot. Kasi siya po talaga nag-umpisa nito. Di ba sabi ko nga yung unang taon, more than 2 years, hindi niya yung solo eh. Marami pa na mayagpag noong nakaraan. May crossover. Kaya ako yung na-explain sa inyo. Kaya hindi pwedeng sisihin lang kay Pangulong Marcos Jr. itong nangyari. Kaya nga nakita niya nalantad, nakita niya, kumbaga naramdaman niyang may mali, pinalantad niya. Sakto po, nalantad ng katiliman sa liwanag. Yes. Kanino? Panahon ngayon. Kaya sabi ko nga mga kakli, ito na sa Cebu 33.5 billion naka-earmark 2017 pa for Metro Cebu flood control projects. At yun ay inaprubahan ni Secretary Mark Villar. So, nasaan yun? Diba? Pero para sabihin na itong mga baha na to, kasalanan ni Pangulong Marcos Jr., kailangan umalis ka na dyan, ay pang-personal na kahilingan yun. Diba? Kasi, ang sariling interes yun. Ayan. Kami mga INC patuloy ang suporta sa Pangulo. Salamat po. Ang sigaw naman ng mga INC Transparency ay mapanagot ang mga korap. Salamat po. Salamat po talaga sa inyong pagtitiwala kay Pangulo Marcos Jr. Sana nga po, buo, hindi lang miyembro ng IC, lahat dito sa ating bansa makita kung ano yung naging effort ng Pangulo para ito ay mabunyag na hindi nagawa noong nakaraang administrasyon. Let's real talk tayo. Hindi ito nangyari.
Kahit sinabi na ni Pangulong Duterte noon na maraming ghost projects as early as 2020. May 2021 pa siya, 2022 pa eh. Di ba walang nangyari? Wala. Kaya tulungan natin ang Pangulo na mapanagot talaga ang dapat mapanagot. Hindi siya yung para ibagsak. Diba? Kapag ka po, ito lang sa iba ha, hindi naman sa miyembro to ng IC, sa iba po na nagdi-disturb. Action first before media appearances. I think PBBM did the right thing. Actions always speaks louder than words. A quick response to affected residents speaks for itself. Yeah. Diba? Science and facts. Tapos, di ba, mga ka-clear? Yung ito. Kasi yung mga nagdi-disturb, yung balat na mag-disturb. Ang punto nila is, pababain si Pangulo. And anong alternative? Yun lang ang tanong lagi, anong alternative nyo? Pababain ng Pangulo? Dahil sa flood control projects? Dahil sa mga anomalyang flood control projects? Bakit? Kagagawin niya ba yan? Siya nga nagpa-imbestiga eh. Di ba? Kanino ba mga official yung nakaupo doon sa sa mga DPWH na siya na mayagpag? Di ba tao ni Mark Villar yon? Tao ni dating Pangulong Duterte. Sana nga, sabi ni Jocelyn Clima ko, bangkal sa admin. Well, tingin ko naman, hindi naman na mga ganito yan. Hindi naman gusto, hindi naman siguro yun ang inisip agad ng mga miyembro ng INC na yun nasasabihin ni Margareta. Sarili niya yon. Diba? Sarili niya yon. So, kay Senator Marcoleta lang yon. Pero syempre yung mga INC nandoon lang to listen. Pero di naman nila alam kung ano speech no kanilang leader na magsasalita. So, hindi natin mabiblame yung ibang mga miyembro doon na just who attended the rally. Yun lang yun. So, let's also pray na ganyan. Sana nga po. At magpapasalamat tayo sa lahat ng miyembro ng INC na tulungan sa pagtulong nyo sa Pangulo. Diba? At sana hindi kayo magamit. We will pray na hindi kayo magamit sa mga planong pag-disturb. Kasi pag nagamit, nang walang kaalam-alam ang INC, bigla silang nagamit. Hindi ko alam kung ano magiging epekto nun. Kasi ang mangyayari nun, ang uupo, diba? Ang uupo dito, Tatay Jack Ferds, walang iba kundi si VP Sara. Akala natin, ito ay against corruption. So kung magdi-disturb kayo, hindi ang INC, kung may magdi-disturb dito, ang purpose nyo lang is paupuin ang taong may issue at hindi pa sinasagot tungkol sa corruption. Diba? May issue na hindi pa sinasagot sa corruption. Anak ng korap. Bakit anak ng korap? Inamin naman din natin Pangulong Duterte, nagnakaw siya sa bayan eh. O di anak siya ng korap. So yun yung ilalagay nyo. Ay di ba mas malala yun? Saka ito bang mga maanumalyang flood control projects na to? Mapapaimbestigahan pa kaya? Especially kung mga kaalyado niya yung sasabit. Tanong lang po yun. So but anyway, thank you, Van Calche. Thank you so much sa pagdalaw dito. We appreciate. Salamat po talaga. Mishi Cruz, di mo nakikita si sana mo pag may sakuna. Tandaan natin yung kay Karina ba yun? Karina? O di ba nasa Germany? Kasagsagan ng bagyo. Di ba? Kasagsagan ng bagyo, nag-Germany. Pagdating dito, walang explain. Nagawa siya ng galit-galitan laban kay General Marvil. Di ba? Kay General Marvil. Galit ako kasi tinanggal mo ang aking security, ba't dinawasan mo? Yun na nag-i-issue. Pero kung bakit siya napunta sa Germany, walay. Di ba, Christina Pecho? Good evening, Attorney Clip. Lagi po ako nanonood ng vlog nyo kahit na hindi live po. Salamat. Thank you sa team replay.
Sa mga team replay, actually, nababasa ko po yung mga messages nyo. Nakikita ko po, marami din po mga kababayan natin sa abroad na nagti-team replay. Thank you so much po. Nababasa ko po yung mga message nyo. Yung iba, mag-good morning. Iba sabi, habang ako'y nagko-coffee. Ayan. So, pasensya na, team replay po ako. Maraming salamat. Okay, si VP Sara daw po ay may bahay sa Netherlands. Okay. Mga clear, meron pa po tayong, meron pa po tayong tatlong topic. Pangalawa natin, sino ba? Wait lang po. Si Senator Lacson? Si Senator Lacson. Ayaw niyang makita. Ayaw niyang makita si Mike Defensor? Take upin natin, Nior Sanchez. Okay? Parang up ang Pangulo sa flood control. Sa unang zona ng Pangulo, binibida niya ang flood control dahil yun ang report ni Milipan. Yes, totoo yan. And, naniwala siya. Sekretary niya eh. Until, in the middle, bakit? Di nararamdaman yung flood control. So, unti-unti, di pwede. Di niya na pinayagan. Kailangan malaman natin ba't nagkaganito to. Diba? Ilan na ang bilyones na ang nakuha. Diba? May mag-auction na. May auction ng mga luxury cars, mga ka-clear. Pati yung Rolls Royce na nabili dahil sa magandang payong. May auction yan. I-announce natin yan. Okay, see you na while mga ka-clear. Maraming salamat. Teka lang. Nancy Bailon, alibay na lang kung sabing walang warning. Alibay na lang kung sabing walang warning. Nagkala balita na may darating na super typhoon sa buong Pilipinas. No excuse dapat. Yeah. Oo. Actually, ganito mga clear ang alibay, illegal kasi nagiging common notion to na pag-alibay parang excuse. Pero pag legal, pag pinag-usapan natin na legal term, ang alibay, ang patungkol dyan, siya yung depensa na ipinapakita niyang wala siya doon sa lugar. Let's say, there was a commission of the crime, of the murder. Let's say may homicide incident. Nangyari ang homicide incident sa Caloocan nangyari. So gagamitin niyo lang yung depensa na alibay, yung word na alibay. Pag ang depensa mo is, wala ako sa Caloocan. Diba? Wala ako sa Caloocan, nandoon ako sa US. So that's a defense of alibay. Yan. Pero ngayon kasi common notion na pag excuse ginagamit natin word na alibay. But pag legal po, when we say alibay, wala ka doon sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Okay? So that's the defense of alibay. That's your alibi na wala ka doon. Yan. Okay, thank you Ma'am Nancy Bailon. Okay, Maria Nanali nandito. Ay, aking mga MIB, Shirukan Sakit, Bensir, Takumi. Nandito kanina si Tatay Jack First Let Reyes. Sino ba? Of course, si Maylene. Maria Nanali, nakita ko Tatay Jess, Tatay G's, Addictus Rex. Okay, mamaya batiin ko kayo ulit. See you. Angela Gonzaga, nandito ba? Meron daw tayong inaipon. Paunti-unti for the Christmas. Anyway, malayo pa naman. November pa lang. Okay? Lovely day. Thank you so much. See you in a while. Bye-bye.